Ano tayo, mag-pray muna tayo. Lord, we ask for your Holy Spirit to guide us. Teach us, Lord, Holy Spirit, come and quicken our spirit, Lord. Open our minds, open our hearts, make us receptive to your word. We ask for your guidance, we ask that for your power to transform us from the inside out. In your name, Jesus, we pray. Amen. Amen. Okay, so the usual, icebreaker. Para, ibang naman to, ibang items naman. Spot the difference. Nakikita niyo? Sige, go. Yung bata nakangiti. 3 differences. Yung bata nakangiti, tapos yung isa nakabukas. Okay, yung nasa gitna. Yes. Ano pa? Kamay ng kabila. Sa paghawak po. Sa paghawak ng kamay. Anong meron sa kamay? Nakatalikot. Okay, 2. Ay, pangatlo. Tatlo daw tatlo. Yung hand, yung flag, yung paghawak ng Ayun, yes. What else? Yung blush. Saan pa? Alam niyo, hindi ko makita yung mga to actually. Tinitignan ko kanina yun. Sino makakakita niya? Yung short ng bata. Ayun na. Palda tapos short. Ay, oo nga, no. Yung unang kid, naka-skirt siya. Tapos yung isa. Okay, let's go to the next one. Yung flower po. Ano yung sa flower? Yung flower sa maliit. 1, 2, 3, 4. 5 lang. 5 lang ba yun? 2, 4, 6. Tapos yung petals. Yung petals. 5, yung isa 6. May ano ba? Yung tail daw. Yung tail. Sa brown. Okay, yung shape. Yung isa parang V. Okay, ano pa? Last one. Ilay ko nasa kanya. Yung isa chihuahua, isa lang. Ano yung last? yung ano po, yung nandun nasa baby ko. Yung curve ng paano. Ayun, yun. Ano daw? Yung curve ng paa. Wala yung tubo. Nawala yung Oo nga, no. Wala yung paa niya. Okay, next. Last one. Yun po, yung sa triangle. Ano triangle? Yung 10. Yung 10. Bakit ba yan? Yung 10. Parang pyramid. Walang pyramid. Ay, walang square. Walang pinto. Walang sa left. Walang pinto. Tapos yung sa kahoy. Indroso. Anong troso? Walang ganun-ganun. Yung spiral. Okay. Ano tawag doon? Lag. Ano? Lab. Hindi may tawag doon Troso. Yung ganun. Tinagalog. Spiral. Hindi may tawag doon. Basta circle po yan. Okay, anyway. Yun na yun. Ano ba? Yung tao. Last one. Yung chords po. Yung chords, mali. Pwede isang naka-G. Galing ko yung chord. Nanapin ba? Hindi, tama. Yung bata. Last one. Nakatingin. Yung sa bata pala. Sino makakita ng last difference? Yung pintuan ng pyramid. Ayun, meron na yun. Ayun sa ano pa, yung sa taas. Yung hawakan din. Ayun, galing ni Casio. Yung isa nasa taas, yung isa nasa baba. Okay, ayan. Okay, thank you, Louie. So, today, review lang. Kabisado nyo na, diba? Sige, bring out 1 sheet of paper. Pag ganun wala akong pa. Look. Pwede na lang. Joke lang. Hindi. Alam niyo na to kabisado na Okay. I-ano lang natin. Let's just declare, let's recite lang sa Tagalog na lang. Tagalog. Number 1, commandment number 1. Huwag kang sasamba. Okay, number 2. Huwag kang Okay, number 3.
Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Number 4. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Okay, number 5. Igalang mo ang iyong ama at ina. Number 6. Huwag kang papatay. Number 7. Huwag kang mamahalingat. Number 8. Huwag kang magnanakaw. Number 9. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. And lastly, finally, today, ano yung number 10? Huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa. Okay, so ito yung focus natin today, yung commandment number 10, you shall not covet. Can you say the word covet? Okay. So, mamaya pag-usapan natin, ano ba yung ibig sabihin niya? What is the meaning of that word? And, ano daw yun? Huwag mong pagnanasaan, maangkin. Yan. So, ano yung huwag nating gagawin? Yung pinoprohibit ng commandment na ito. Ano ba yan? Basahin natin yung ano, ayan, number 10. Let's read the entire verse 17. Okay, I'll read it in English. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. Diba? Ang sabi dyan, yung house, bahay, asawa, servant, ox or donkey, or yung animals niya, or anumang pag-aari. In Tagalog, huwag ninyong pagnanasahan ang bahay ng inyong kapwa o ang kanyang asawa, mga alipin, mga hayop, o alinmang pag-aari niya. So yan, very clear yung ating 10th commandment. And negative prohibition natin. Ano yung huwag natin, huwag daw natin gagawin? You shall not covet. Ano yung nire-require naman na positive thing mula sa atin na dapat nating gawin? Yeah. So, this is usually the opposite of what is being prohibited. Ito yung kabaligtaran nung ipinagbabawal. Kung may pinagbabawal, ano naman yung dapat nating gawin? Diba? Makontento daw tayo, makontento tayo sa Panginoon, unang-una, dun sa relationship natin kay Lord, dun sa kung sino si God sa buhay natin, makontento tayo sa Kanya, yung makontento tayo sa pag-ibig niya, makontento tayo sa presence niya, makontento tayo kay God, dun sa person, sa Kanya mismo. And then, dun sa pinoprovide niya sa atin, yung binibigay niya sa atin. Diba? Makontento daw tayo doon. So, once na ito ay magawa natin, na tayo may contentment kay Lord, may contentment tayo sa mga sinusupply niya sa atin, maliit man, malaki man, ano man yung binibigay niya sa atin, nawawala yung desire to yung covetousness sa atin. Yun. Diba? So, very unique. You know why? Itong commandment na to, compared to all the commandments 1 through 9, this one is very unique. Alam niyo kung bakit unique tong commandment na to? Kasi, ito lang yung commandment. Ito lang yung commandment na hindi nakikita. What am I saying? Ano yung ibig kong sabihin? Kasi ito lang yung commandment na talagang nandun lang sa heart eh. Kasi pinag-uusapan natin, yung isang bagay, sabi pagnanasa, hindi mo agad makikita yun, di ba? Unless it is acted out. Unless ito ay gagawin. Pero yung sabing pagnanasa, saan natin makikita yun? Ng isang tao. Dito yun, at saka dito. So ito yung, nandito lang sa loob yun. Nasa loob lang natin. So, pwedeng hindi to makita ng ibang tao, pero meron na pala doon, nagkakasala na pala tayo sa loob. So, ito yung pagkakaiba ng commandment na ito sa ibang commands, you know. So, kaya nga, doon sa James 1, chapter 1,
14 through 15, ang sabi dyan, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Diba? Sa English, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire. Yung desire, yung pagnanasa sa loob, yung nararamdaman na gusto ng tao sa puso niya, yung nararamdaman niya. Doon daw nagkakasala. Kapag siya ay natatempt nung desire niya. Tapos sabi dyan, at ang pagnanasa kapag naitanim na sa puso, naitanim sa puso. Naitanim. Ano yun? Naitanim. Yung naitanim. Ibig sabihin, medyo malalim na to. Kasi pag naitanim, ibig sabihin, mag-uugat na yan. Oo, pag yan ang nag-ugat, malalim na yan. At pag yan ay nag-ugat at pinalago, yan ay mamumunga. Yung bunga niya, yun yung outward manifestation. Outward action na yun, yung bunga. Pero sabi, ito lang, nandun pa lang sa puso. Walang nakakita nun, Yun ay considered na as a something hindi na maganda. Diba? So, ito lang yun. Ito yung command na to. And this command also, sabi dyan, at ang nagbubunga ng kasalanan at ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Diba? So, alam naman natin yun, diba? Yung sin, kapag yan ay hindi pinutol, eventually, lalalayan, hanggang sa, it will lead us to our own destruction. Kapag hindi natin pinutol by the grace of God, sa tulong ng Panginoon. So, everything begins inside talaga. So, ganun siya. And then, another verse that I want to emphasize, ito sa Colossians 3:5. Maganda tong verse na ito kasi, itong commandment number 10 ay, kapag ito ay na-break natin, marami tayong commands na nabe-break din. Hindi lang to. Nakaano siya, para siyang spider web. Nakakonect siya dun sa iba-ibang commands. Itong command na ito. I'm gonna show you. Kasi si Colossians, si Paul, inihalin tulad niya yung commandment number 10 sa commandment number 2. Na kapag daw rename mo yung commandment number 10, yung commandment number 2, ano ba yung commandment number 2? Oo, diba? Huwag kang idolatry. Kapag daw na-break yung command number, tignan ninyo ito is covetousness. Paano siya connected sa idolatry? Diba? Tignan natin, basahin natin. Sabi ni Paul dito, kaya patayin ninyo na ang anumang kamunduhang nasa inyo, ang sexual na immoralidad, kalaswaan, pagnanasa, at kasakiman. Yun yung term na, ginamit niya dito sa covetousness, kasakiman. Another word for kasakiman is, in English, is greed. You desire something extremely. Diba? So, kasakiman ang tawag doon. Nakatumbas. Ano yung katumbas? Kaparehas, equal, katumbas na pagsamba sa mga Diyosan. Nakita niyo? Yung kasakiman daw, yung covetousness daw, ay katumbas sa idolatry. Nakita niyo kanina yung sinabi, yung contentment, diba? Ano yung nire-require ng Panginoon sa atin? Contentment natin sa relationship natin sa Kanya, contentment natin sa ibinibigay niya. Diba? Now, if you look at it this way, kaya niya sinabi to, kasi yung contentment natin kay Lord sa relationship natin sa Kanya, ibig sabihin, siya, si God, yung talagang nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Di ba, naalala nyo yung sa yung commandment number 1? Kasi if we break commandment number 2, Diyos-Diyosan, di ba?
yung idolatry. Automatic, we break commandment number 1. Ano ba yung commandment number 1? You shall not have other gods before me. O pag meron kang idol, ibig sabihin, hindi si God ang God mo, kundi yung idol mo. Tama. Now here, kung makikita ninyo, bakit inihalin tulad? Kasi, kapag ang tao, ang contentment niya wala kay God, nasa bagay. Ibig sabihin, yung bagay na yon, kung yun yung dinidesire niya, more than he desires the Lord. If a person desires something more than he desires God, katulad nito, meron siyang nasasakim siya sa isang bagay. Diba? Ibig sabihin, nandun yung sentro ng puso niya. For where your treasure is, there your heart also is. Diba? Will be. Kung nasan yung pinaka-importante sa'yo. So dito, ang pinaka-importante dito sa taong to, yung material thing, sabi yung kasakiman, desire for something. So, yun yung pinaka-importante sa kanya. Ibig sabihin, hindi si God ang God niya. Ang wino-worship niya, yung bagay na yun. Kung ano yung pinaka-importante sa kanya. Yun yung nag-occupy ng heart niya. Yun yung treasure niya. Ibig sabihin, this person breaks the second commandment. Na, yun may idol siya. Pwedeng pera, pwedeng bagay, pwedeng tao, yung idol niya. Basta kasakiman dun sa bagay na yun. So, sabi ni Paul, kapag ang tao ganyan, sakim, at walang contentment, ibig sabihin, yun naman, yun yung wino-worship niya. He breaks the second commandment and automatically breaks the first commandment also. Ang dami pang ibang commands ang nabe-break nito. Kapag ito ay nagbunga, itong commandment na to, yung covetousness, yung pagnanasa. Yung iba, sobrang pagnanasa, nagnanakaw. Right? Nagnanakaw. So, sobrang pagnanasa sa isang bagay, nagnanakaw. So, he breaks the 10th commandment and breaks stealing. Diba? Thou shalt not steal. Marami. Talagang nagsasanga to eh. Kasi it begins inside the heart. Well, every sin begins here. Pero ito kasi, ang very clear na sinabi ng Bible sa atin. Hindi pa yan pinapakita outwardly na nandito pa lang, minameditate pa lang natin sa heart natin. We are already sinning. May pagnanasa pa lang tayo dito. We are already sinning, sabi dyan sa comment na yan. Diba? Okay, so let's dig in more para mas maintindihan natin to. Meron dyan tanong, diba, dun sa number 1 natin. Ano ba ang ibig sabihin ng covet? O yung pagnanasa na ito? What does covet mean? So let's look at the etymological definition of that word. It came from the Hebrew word shamad. Shamad. Yan ang Hebrew word for covet. Nang ibig sabihin ay a deep desire, malalim na pagnanasa, or greed. Ano yung greed? Parang kasakiman. Diba? Deep desire or greed para sa isang bagay. Okay? So, that's the meaning of etymological meaning of the word covet. And then I wanna show you another meaning, another definition of the word covet. Okay? So, another meaning here, or a word that we can use for the word covet is envy. Ano yung envy sa Tagalog? Naiinggit. Or jealousy. Ano yung jealousy? Nagsiselos. So, the word covet is synonymous. What is synonymous in Tagalog? The word covet ay kahalintulad. You can compare it to envy. Yung envy ba nakikita? Hindi.
Oo, minsan nagsaselos na pala, naiinggit na yung tao, hindi mo makamalaman kasi minsan hindi halata. Pero meron na palang namumuo sa puso niya. So the moment na nagkaroon ng inggit or envy, that person is breaking commandment number 10. Do you see that? Kasi ano ba yung definition ng envy or jealousy? Sabi dito, it is a capital sin. Ito ay malaking kasalanan, ang jealousy at envy. That includes sadness. Yung taong naiinggit, nagsiselos, ay nakakadama ng kalungkutan at the sight of another's goods. Pag nakita niya yung ibang tao, kung ano yung meron dun sa ibang tao, nakakaramdam siya ng kalungkutan, kapighatian sa puso niya. Pag nakikita niya yung taong yun, pwedeng meron yung taong yun na wala siya. It can be material thing, it can be a position, it can be power, it can be a relationship with another person. Halimbawa, naiinggit dahil may gusto sa isa, tapos may namumuuna palang galit, envy, jealousy sa puso niya. Paano yung boyfriend pala noon? Gusto niya. Kaya nagagalit siya dun sa isa. Ibig sabihin, may pag-aari or merong position or pag-aari yung isang possession, yung isang tao na kinainggitan niya. At pag nakikita niya yon, nalulungkot siya. Okay? And immoderate desire to acquire them. At nagkakaroon ng desire sa heart ng tao na I want that for me. Dapat sa akin yun eh. Dapat ako yun eh. So once the person feels that person is already breaking commandment number 10. Although hindi pa niya pinapakita, hindi pa niya pinapakita with action. It's just brewing in the heart of that person. So do you see how envy and jealousy is so dangerous? That the Bible tells us in so many verses, you shall not be envious of others. Now, here, I want to give you some practical things na words or phrases. Kasi ito, I want to give you covetous thoughts. Itong mga thoughts na to, na minsan naiisip natin, nasa mind natin, nasa heart natin. These are warning signs. Na kapag ito ay pumasok sa isip natin, ibig sabihin, we are in danger. Pag naglaro yan sa mind natin, ibig sabihin, that's a warning sign that we are being covetous. And therefore, we are breaking the 10th commandment. And when we break a command, ano ba nangyayari? Hindi naman tayo pupunta sa hell. Kasi that's not how we get saved. No. What is happening? We are breaking the heart of God. We are grieving the Holy Spirit. Nalulungkot yung Holy Spirit when we are breaking the commands. Kasi these commands came from the heart of the Lord. Although hindi tayo, yung salvation natin, hindi naka-tie up sa mga commands na to. No. Ang salvation natin, because of the grace of God, because of our salvation is free. You know, hindi yung pagsunod dito sa mga commands na to ang magliligtas sa atin. No. As I tell you again and again, you know, we are saved because of the grace of God. Yung faith natin sa Panginoong Jesus. But, when we disobey yung 10 commandments, we are breaking the heart of God. Nalulungkot siya. We are not pleasing the Lord. And we want to please Him, right? You want to please God. Do you want to please Him? Maybe we have a relationship with the Lord. So, gusto nating maging maganda yung relationship. The thing is, when the Holy Spirit is grieved, kapag malungkot yung Holy Spirit, we are not happy either. Kasi you will feel the sadness of the Holy Spirit.
Kaya yung buhay natin, hindi magiging masaya. Kaya ang mga tao na merong envious spirit, nakakaramdam ng selos, nakakaramdam ng inggit sa iba, are people who will never be happy. Kasi there's never contentment in their lives. You agree? But when contentment sets in, I'm content with the Lord. I'm content with what He gives me. Yung jealousy nawawala. Yung envy nawawala. Kasi yung faith natin napupunta kay Lord. At nagiging happy tayo with our relationship with Him. Yung covetousness nawawala. You know? So, anyway, these, isa-isang imuluwi, bakit mo inano? Let's look at each phrase, each sentence, one by one, para makita ninyo. Kasi, dumating sa point ng life natin na nasabi natin to, hindi man natin nasabi, naisip natin, pero hindi natin alam how dangerous these thoughts are. Lalo na pag minimeditate natin ng paulit-ulit. Tignan ninyo to. I can't live without having this. Ako, hindi ako mabubuhay hanggat hindi ko nakukuha tong bagay na to. Ano mang bagay yun, ha? It can be a material thing, it can be anything, or a person. I cannot live without him. That's covetousness. Guys, ibig sabihin, yung happiness natin, wala kay God. Nandun sa tao, nandun sa bagay, nandun sa posisyon, nandun sa material na bagay na yon. Diba? I cannot live. Hindi ko kaya mabuhay na wala ito. Kasi dapat sinasabi lang natin yan, Lord, I can't live without you. Hindi yan dapat sabihin natin, I can't live without this person. Diba? Okay. Pag yan naisip natin, towards a person, towards a, mahirap yun. Ibig sabihin, yung desire natin towards that something is too much. Na mamamatay tayo pag nawala yun. Na hindi tayo magiging maligaya kapag nawala yun. Kaya nga si Abraham was tested. Can you live without your son? The only son I gave you. Kung si Abraham hindi sumunod, he would have been guilty of idolatry, covetousness, idolatry, and commandment number 1. Diba? Ang hirap nung kay Abraham kasi tinest siya ni Lord dun sa kanyang anak pa. Na mahal na mahal niya. Pero, he successfully passed the test. Diba? In-offer niya yung anak niya. Kasi ang heart ni Abraham na kay God, si God lang. At ang faith niya na kay God, na si Lord, kahit na mamatay itong anak ko, kaya niyang buhayin. So, ang ganun na lang ang ni Abraham, ang faith ni Abraham sa power and the love of God. Diba? So, yung next statement na to. Why does that person have so much? Bakit itong taong to, ang dami-daming, marami siyang pag-aari or marami siyang nakukuha. Eh bakit ako ang konti? Na niyo ba yan? Na bakit siya ganon at ako ganito lang sa akin? Or kapag may isang tao na nabigyan ng favor, sabihin, bakit siya ganon? Ako ganito lang. So this is a very dangerous statement na isipin natin kasi nandyan na yung envy sa statement na niya, nandyan na yung jealousy. And as I told you, envy and jealousy, these words are synonymous. Parehas yan sa covetousness. Covetousness, yung pagnanasa. Diba? So, and then another thing here. Why do I always struggle for things? Bakit ako hirap akong kunin tong bagay na to pagtatrabahuhan ko pa? Eh, yung siya, nakukuha niya lang ng libre. Parang ang dali-dali lang. O kaya ang dali-dali sa kanyang makuha yung gusto niya. Ako, bakit ganon? Diba? So, this is a very dangerous statement
na kapag yan ang napunta sa isip natin, we are already being guilty. Meron na tayong niyan. Nagkakasala na tayo. Nabe-break natin yung 10th commandment already. Diba? Bakit kaya? Yan. Naisip niyo bakit? Kasi yung faith natin wala kay Lord eh. Nakikita natin yung kakulangan natin. Kinumpare natin yung iba. Tapos yung faith natin dapat na kay Lord na God can provide everything for me. God can give me. I have money. God will provide. Pag wala dun yung faith natin, nilagay natin dun sa kakulangan natin. And then, tumingin tayo sa ibang tao. And we see others better than us. That could lead to a greater sin. Ganun siya. Ibig sabihin, yung faith natin kay Lord, lumiliit. Diba? And then another thing here. Yung last one dyan. Ito, that's not fair. I should have that. You know, maraming pastors actually. Kung sa iba-ibang church kayo pumunta, ang sasabihin sa atin, yung that's not fair, hindi fair yan, ay hindi dapat nanggagaling sa bibig ng isang Kristiyano. This should never be coming out from our mouths. Yung that's not fair, yung word na yun. You know, I should have that. Dapat ako yon. Kasi ganito dapat akin yon. So that is also covetousness. So ito, parang very lang sa atin, di ba? Parang normal lang sa iba. Na, ganun pala yun. Hindi kasi natin alam na ang Bible is treating envy and jealousy as a big deal sa Bible yon. So many times si Apostle Paul, ang dami niyang exhortations about covetousness, about envy, about jealousy. Na ito ay ang pinagsisimulan, lalo-lalo na sa church. Ito ang pinagsisimulan ng division sa church, ito ang pinagsisimulan ng gossip sa church, ito ang pinagsisimulan ng pagkakahiwa-hiwalay, kasi may mga tao sa church na ang puso punong-puno ng envy, ng jealousy. May inggit, may towards other people. Kaya galit na galit si Paul pag tinitake niya to sa mga exhortations niya. Ang daming beses niya. Hindi ko na lang nilagay dyan. Pero that's the reason. And covetousness can split a church. Especially pag meron sa mga leaders na a leader is desiring a position na hindi naman ibinigay sa kanya. It can break a church. Maraming maraming nagagawang hindi maganda, kumbaga. Ito yung culprit ng mga culprit. ang sin ng covetousness. You know. So, ang natin, I wanna take you to the Bible, yung mga kwento sa Bible about covetousness. I wanna give you some examples of covetousness in the Bible. Unang-una, ito very familiar kayo. Sino yan? Diba? Si Satan. Okay. So, you know how si Satan, diba? Ang dati niyang pangalan ay Lucifer, meaning light. And God created him. He is a created being. And then he was created na sobrang beautiful niya. Kaya yung idea natin na si Satan nakakatakot. Kapag nakita natin si Satan, mamangha tayo sa kagwapuhan niya. We don't know how he looks like, no? Or how he looks. Pero ganun siya. Yung beauty niya, ang ganda niya, yung glory na binigay sa kanya ng Panginoon, ang ganda. And he was inilagay siya sa mataas na posisyon. He was an angel.
And sabi nga sa Bible, di ba, parang yung inaano sa mga worship leader, alam niya lahat ng instruments i-play. He could play any instrument. He was leading worship in heaven. Ganun siya. Kaya lang sa nag-fall si Satan. Desire. Wala pa siyang ginagawa. Nandito pa lang, sinabi niya pa lang sa sarili niya, ito yung sinabi niya. Isaiah 14:12-14. Nahulog ka mula sa langit, ikaw na tinatawag na tala sa umaga, morning star. Ibinagsak ka sa lupa, ikaw na nagpasuko ng mga bansa. Bakit? Diba? Bakit nagkaganon? Sabi dito, sinabi mo sa iyong sarili. Yun pa lang. Inano niya pa lang. Iniisip niya pa lang. Dinesire na pa lang ng puso niya. Sabi niya ganyan. Sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit. Ilalagay ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. In English, I will ascend to the heavens. I will raise my throne above the stars of God. Sa kataistasan. I will sit enthroned. Uupo ako sa itaas ng bundok na pinagtitipunan ng mga Diyos sa bandang hilaga. Doon ako sa pinakamataas. Ako na yung pinakamagaling. Ako na yung pinakaano. Dinisar pa lang niya yun. Ako na. Ilang beses yung ako. Ito yung 5 beses sinabi ni Satanas, ako. 5 times niyang sinabi niyan. Aakyat ako sa itaas ng mga ulap at magiging gaya ng kataas-taasang Diyos. Biruin niyo, iniisip pa lang niya yun. Dinideserve pa lang ng puso niya yun. The Lord saw his heart. The Lord saw his heart. And we know what happened to him. Kaya nga, fallen angel, binagsak siya mula sa langit, diba? And he became the deceiver, yung enemy of God. Diba? So, ngayon, siya yung nagtetempt sa atin, siya yung nandito siya ngayon sa lupa. Nasa kaya siya? Kasi si Satan, hindi naman yan all present, omnipresent. Ibig sabihin, he can be present at one place, at one time. Unlike God, God is omnipresent. He is everywhere. Everywhere. Si Satan, isa lang. Pero ang dami niyang alipores. Kasi nung binagsak siya ni Lord, ang daming nagrebelde. Na-convince niya yung ibang angels. Nag-lead siya ng rebellion sa langit. At ang dami niyang angels ang nakumbinse na pumanig sa kanya. See how covetousness can divide. Diba? Na-divide ang angels. May mga sumanib sa kanya. And ang tawag doon sa mga angels na yon dito, demonyo. Nandito sila. They're here. They're everywhere. We don't see them kasi spiritual beings sila. But they exist. They're everywhere. Diba? Fallen angels. Mga demons. And then another story. Sino yan? O, kilala niya yan. Si Adam and Eve. Diba? So, we know what happened in the story. First people, first man na create ni God. And sa Genesis 3:6, sabi dyan, nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan. At ang bunga ay parang masarap kainin. So you see the first temptation there. Ang ganda. Something na nakita ng mata, na-attract siya. Nagkaroon siya ng desire kasi na-attract yung mata niya. So, sa heart niya, this is beautiful. Ang ganda. Sa eyes, no? Yung eyes natin, yung tinitingnan natin. At dahil sa pagnanais niyang, nandun yun. Pagnanais niyang maging marunong, yung desire sa puso niya. Kaya lang hindi lang maging marunong to. Kasi, desirable for gaining wisdom. Kasi ang gusto niya dito, ang temptation sa kanya, yung karunungan ng Diyos.
to be like God. Parang ganun din. No? Yung wisdom ni God na na mas marunong pa kay Lord. Binigyan, marunong, pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Si Adam, anong nagpagkakamali ni Adam dito? Nung lalaki. Sumunod siya. Narinig niya yung siguro mahal na mahal. Sobrang in love si Adam kay Eve. Kahit na alam niyang mali ginawa niya dahil sa sobrang pagmamahal niya. Eh di, ang wino-worship niya, hindi na si God. Si Eve. Diba? Ang sinasabi nila, the silence of Adam. Ang katahimikan ni Adam. Hindi siya nagsalita eh. Hindi niya sinabi. Di ba sinabi ni God? Hindi. Nanahimik siya. Minsan yung pananahimik natin, delikado din yun. Na when we know something is wrong and we keep quiet, katulad ng ginawa ni Adam. He knew it was wrong but he kept quiet. Pinagtakpan niya si Eve. And not only that, sumunod siya kay Eve. So siguro yung pagnanasa ni Adam kay Eva, ganun din katindi kasi sinundan niya eh. Not only that, probably Adam also. I don't know, the Bible doesn't say so, but si Adam, ganun din yung temptation sa kanya. So may pagnanasa na inact out sa puso nila. And then another story. Ito, alam niyo to. Sino yan? Si King David and si Bathsheba. Si King David, ayan. Nung mga panahon na to, hari na si David nito. Merong katahimikan sa palasyo niya, sa sinasakupan niya. Merong time of, parang peace sa kanyang kingdom. So, medyo relax siya, nagre-relax. Pero merong battle sa malayong lugar. Meron siyang mga pinapadalang soldiers doon. Pero siya nandun. At habang siya ay nandun sa roof, meron siyang natanaw na babae na naliligo at nagustuhan niya. Nagkaroon siya ng pagnanasa doon sa babaeng yon. Dati hindi naman ganyan. Walang damit. Talaga siguro nakita niya nakahubad. Wala talagang damit. Kasi yung palace niya nandun sa tuktok. Ang taas nung nung palace niya eh. So, tanaw niya lahat. Wala pa namang mga bubong siguro yung mga bathrooms noon. Kasi open ang bathrooms dati, ganyan lang. Tapos dito, walang bubong. So, nakita niya doon, naliligo ang magandang si Bathsheba. Tingnan natin sa 2 Samuel 11:2-4. Nang panahong pumupunta ang mga hari sa digmaan para makipaglaban, hindi sumama si David at nagpaiwan lang siya sa Jerusalem. Sina Joab, ang mga opisyal niya, at ang lahat ng sundalo ng Israel ang pinapunta niya. Tinalo ni na Joab ang mga Amonita at sinakop ang Raba. Isang hapon, bumangon si David at naglakad-lakad sa patag ng bubungan ng palasyo. Habang nakatingin siya sa ibaba, may nakita siyang isang magandang babaeng naliligo. Nagutos si David na alamin kung sino ang babaeng yon. Napag-alaman niyang ang babae ay si Bathsheba na anak ni Eliam at asawa ni Uriah na Heteo. Pinasundo ni David si Bathsheba. Alam niya na na may asawa. Alam niya na. Pero dahil sa lubos na pagnanasa niya doon sa babae, ang ganda ni Bathsheba. Pinasundo niya pa rin. Sabi niya, pinasundo ni David si Bathsheba at nang dumating ito, sinipingan siya ni David. Katatapos pa lang, ang Bible, kung mapapansin niyo, napaka-specific ng Bible. Pati yung menstruation ni na naka-record. Sabi niya, katatapos pa lang noon ni Bathsheba ng seremonya ng paglilinis dahil sa buwanan niyang dalaw. Diba? Katatapos pa lang ng period niya at siya ay naglinis. Very clean siya, ceremonially. Diba? Pagkatapos nilang mag-sleeping, umuwi na siya. And we know what happened here. Nabuntis si
si Bathsheba. So, this started dun sa pagnanais, dun sa covetousness yun. Kasi hindi kanya yun gusto niyang maangkin, no? Hindi kanyang asawa yun. Yun ay asawa ni Uriah. At alam natin yun, no? Na dahil dun sa pagnanasa niya, na-break niya yung huwag kang makikiapid. Hindi lang yun, na-break niya yung huwag kang papatay. Kasi eventually, nung nabuntis si Bathsheba, para hindi siya mapagkamalan na siya yung tatay, ang ginawa niya, ipinadala niya sa front line ng gera ang asawa ni Bathsheba ni si Uriah. At yun ay namatay. So intentionally, gusto niyang patayin yung asawa. So, na-break niya dalawang malalaking di ba? Nag-umpisa lang yun dahil sa kanyang desire. Lust for that woman. Desire for that woman. And, sanga-sanga Sanga-sanga yan. Yung sin na ito, covetousness. And then another one, dito yung last kwento natin, si Ananias and Sapphira. So, mga panahon na ito, kasi nakakilala kay Ananias at Sapphira. Yeah, mga panahon na ito, this is the early church. Dati, ang church, hindi katulad ng church, ng contemporary church. Dati, sa church, talagang yung pera nila, sinishare nila sa lahat. So, merong ginagawa, yung mga may property noon, may property, binibenta nila yung land nila, tapos yung pinagbentahan, ino-offer nila sa church, at yung perang yun, pinampamahagi sa lahat. Ngayon, marami nang gumawa, marami. So, sumunod si Sapphira at si Ananias. So, nagbenta rin sila. Kaya lang, pinagnasaan nila yung pinagbentahan nila. So, ang ginawa nila, kinuha nila yung pera, yung portion ng pera, kinuha nila. At ibinigay nila yung iba sa church. Kaya lang, nagsinungaling sila. Sinabi nila, ito lahat ang pinagbentahan namin. So, lying, no? Hindi nila sinabi na may kinuha kami. Nagsinungaling sila. Kaya ang sabi ni Peter sa kanila, sa Acts 5:3, agad naman nagtanong si Pedro, Ananias, bakit ka nagpalinlang kay Satanas? Diba? Nagsisinungaling ka sa banal na espiritu dahil binawasan mo ang pinagbilhan ng lupa ninyo. So, nalaman ni Peter na nagsisinungaling, hindi pala lahat yun. So, pwede namang, I don't know, pwede naman siguro hindi ibigay lahat. Pero sasabihin, magsasabi ka ng totoo, na eto, 50% yan. Kaya lang ito, talagang because of pride siguro, gusto niyang pakita, maging cool sila dun sa congregation. Diba? Pero nagsinungaling sila, nagnasa sila doon sa napagbentahan. What happened to these two, married couples? Ano nangyari sa kanila? You don't know the story? Namatay parehas. Sudden death. Nung pagkakasabi ni Ananias, yung pagkasabi ni Peter sa kanya, right there, the Lord struck him. He died. And then dumating yung asawa niya. Tapos nung nalaman niya na namatay yung asawa niya, namatay din siya. Same day. Diba? They both died the same day. So ibig sabihin, may repercussions. Naglilid to, kapag naging deep siya, yung desire na to, naglilid to sa death natin. Okay. Jesus came for the unrighteous. Jesus came for people na katulad natin, at some point, nagkaroon tayo ng mga desire sa heart natin, naging covetous tayo, nagkaroon tayo ng envious spirit, nagkaroon tayo ng jealousy, diba? Sino dito hindi nagkaroon ng?
But the Bible tells us, God tells us, the reason why Jesus came is for us to be freed from all these things. Para tayo ay makalaya sa kasalanan ito na pagnanasa. So, here, the Bible also gives us yung cure, yung gamot para sa kasalanan ito. Kasi ang Bible, pag the Bible will tell us how to overcome this sin. So, biblical cure for covetousness. And sabi ko kanina, negative prohibition natin, you shall not covet. And ang positive requirement is be content with God. So, of course, yung first cure natin is be content. Magkakaroon ng contentment sa heart natin. Sabi sa Isaiah, I want to read what Isaiah says here. Hebrews 13:5. Iwasan ninyo ang pagiging sakim sa salapi, maging kontento kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. So you see, yung analogy niya, na kapag ang faith natin, nananampalataya tayo na si God ay God, and He can do miracles, that He loves us so much, that when our trust is in who God is, and our trust is in His love, our trust is in His power, yung contentment will set in. Magkakaroon ng contentment. Although, konti lang yung meron tayo at the moment. Magkakaroon. Kasi we know that the Lord, hindi tayo pababayaan. That we will, eventually God will supply all our needs. Pag nandun yung faith natin. Diba? So, talagang contentment. Yung antidote sa covetousness. Para hindi tayo magnasa sa pag-aari ng iba, kung anong meron sa iba, dapat kontento tayo dun sa kung sino si God sa buhay natin. Kontento tayo sa pagmamahal ni God sa atin. Kontento tayo sa pangako ng Panginoon sa atin at yung mga pangako niya pinaniniwalaan natin. Otherwise, kung wala tayong contentment doon, talagang titingin tayo sa iba. Sabihin, bakit siya ganun? Bakit ako ganito? Diba? Okay. And then, when our desire for God gets stronger, kapag daw yung pagnanasa natin, yung desire natin, yung heart natin kay God, na siya, dun sa relationship natin sa Kanya, siya mismo, kapag lumalago yun, kapag nagiging mas malaki ang desire natin kay God, yung desire natin for anything else dito sa mundong to ay lumiliit. Kaya ang baliktad yun, kapag malaking-malaki yung desire natin para sa bagay, para sa anuman dito sa mundong to, ibig sabihin nun, yung desire natin kay God maliit. Diba? So, ganun siya eh. Kaya, kung ang desire natin kay God, nandun yung contentment natin kay God. Kahit na merong importanteng bagay ang mawala sa atin. Oo, malulungkot tayo. We will be sad. Mag-grieve tayo, yes. Pero hindi tayo magdudwell doon. Kasi wala doon yung contentment natin, wala doon yung happiness natin, yung joy natin na kay Lord. Doon sa presence ni Lord sa buhay natin, doon sa provisions ni Lord sa atin. Nandun yung contentment natin. Kaya nga, diba? Second commandment, first commandment, synonymous yung covetousness. When our desire for God gets stronger,
Kaya ito yung dapat nating i-cultivate. Ang mga tao na sobrang init sa Panginoon, yung mga tao na nakafocus kay God, yung mga tao na ang gusto nila, yung presensya ng Diyos, hindi nagsiselos. Hindi nila nararamdaman yung inggit. Kapag ang tao nakakaramdam ng inggit, ng sobrang desire para sa, ibig sabihin, yung relationship nila kay Lord, something is missing, something is wrong. Yung puso niyan, kay God, malamig. Pag mas nagiinit ang puso kay God, yung desire for other things, lumiliit. Diba? Contentment. Contentment kay Lord. Contentment sa pangako niya. Contentment sa Kanya. Be content. That's number 1. And then number 2, be grateful. 1 Thessalonians 5:16-18. Be grateful. Lagi kayong magalak, laging manalangin, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Magpasalamat kayo dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na may mangana kay Kristo Jesus. Be grateful. Alam niyo yung mga taong grateful, pag tayo ay parating may gratefulness, spirit of gratefulness, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. You know, pag ganun yung heart natin, mas na-open yung mga doors of opportunities para sa atin. Kasi nakikita ni Lord you know what? Nakikita niya na kahit nasa maliit na bagay lang, nakikita niya na yung heart natin, you know, masaya sa Kanya, na itong anak ko, konti pa lang yung binibigay ko, masaya na. I wanna give her more. Ganun yun eh. Tayo pag nabigyan, ano ba to? Ito lang. Parang yung magbibigay, ayaw mo, akin na. Bawiin ko yan sa'yo. Binigyan ka na, nagre-reklamo ka pa. Be grateful for what you have. And stop complaining. It bores everybody else, does you no good, and doesn't solve any problems. Totoo yun. Yung pagko-complain natin, hindi naman yan masosolve yung problem natin. In fact, lalo pang ma-aggravate, lalo pa tayong magagalit, lalo pa tayong mas-stir up yung inis natin when we complain and complain. But it says here, be grateful. Ano man yung pinagdadaanan natin, sabi ng Panginoon, be grateful. Kasi sometimes it's just a test at dadaan lang yan, of course, sa atin. And then, eventually, we will see, you know, the power of God, the miracles of God. Mas sweet yun. Okay, be grateful. Nagpasalamat ba kayo today kay Lord? O sa umaga, pagising mo? Lord, salamat sa bagong hininga. Diba? Lord, salamat. Buhay pa ako. Yung mga may sakit, alam nyo, grabe, ang pasasalamat. Naranasan nyo na ba magkasakit? Na muntik-muntik, ano talaga, wala nang parang hope. Bawat gising mo sa umaga, sabihin mo, Lord, salamat. Nakabukas pa yung mata ko. Diba? Ganun. Be grateful. And lastly, be generous. Take 1 Timothy 6:18-19. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sa ganoon, makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. So, generous. The antidote to greed is generosity. Para daw ma-overcome natin yung pagiging, yung desire natin for more, desire for this, maging generous tayo sa iba. Ganun din, kapag nakasanayan natin, be generous. Tumulong, yan,
be generous with what we have. Kasi, kapag nagiging in-open natin yung kamay natin when we help other people, the Lord uses us then. Yung nagiging channel of tayo, a blessing to other people. So, na-test din yung natin. Kumbaga, yung greed natin, yung selfishness natin, namamatay kapag tayo nagbibigay. Minsan, masakit magbigay, lalo na pag importante sa'yo yung bibigay mo. Masakit ayaw mo ibigay. Akin yan eh. Pero kapag na-try natin, try nyo. Magbigay kayo ng isang bagay sa kapwa nyo na importante sa inyo. Na ayaw nyong pakawalan. Mahal yan o kaya, may sentimental value yan. Ayaw ko ibigay yan. Ayaw ko. Pero pag na-try nyo yon, pinatay nyo yung greed nyo. You killed your greed. Kaya yung generosity kills greed, it kills selfishness, it kills covetousness. Diba? Meron ba dito? May pag-aari kayo ayaw nyo. Anyway, so that ends our last session. Commands 1, 2, 3, 4, 5. I hope marami kayong natutunan. Maraming mga masasakit na salita ang mga ang Biblia, but ganun talaga. Kasi the Word of God is truth. The Word of God is sabi nga, diba? Ano yun? Truth hurts. Okay. Pero dyan tayo natututo, dyan tayo nababago, and dyan tayo lumalago. When we hear the truth sets us free. And it changes the way we think, it changes the way we feel, it changes the way we behave. Kasi nalaman natin, yung pala yun. Yung pala yung tingin ni Lord sa ganyan. Yung pala yung nasa puso niya. Now we know, our job now, guys, our job now is to cooperate with what the Holy Spirit is doing in us. Maraming binabago ang Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Hindi tayo perfect pa eh. Marami. Yung selfishness natin, yung greed natin, covetousness. Marami. Murder in the heart. Marami. Binabago yun ng Holy Spirit. The more we cooperate with the Holy Spirit, hindi tayo mag-resist. Yung process na papadali. Pero the more that we resist at hindi natin sundin yung ginagawa ng Holy Spirit. Kasi alam niyo na yung truth eh. Kapag alam niyo na yung truth, pag ginawa niyo isang bagay, parang ito yung napag-aralan namin mali ito. Magigrieve na kayo. Yung conscience niyo, mararamdaman niyo yun. Yung voice ng Holy Spirit yun. Pag sinunod niyo yung voice ng Holy Spirit, that means you are being transformed. Pag hindi niyo sinunod, mapapahaba ang proseso. Katulad nung nangyari sa mga Israelites. They were supposed to be in the promised land. 10 days lang dapat. But they wanted to, they were complaining, they were arguing with the leader, Moses. They were rebelling against the leader, Moses. Murmuring. Kaya yung 10 days nila, it took them how many years? 40 years. Bago sila nakarating sa do you want to go to your promised land? Kapag sumusunod tayo sa voice ng Holy Spirit, makakarating agad tayo dun sa plano ng Panginoon sa buhay natin. Pero pag nire-resist natin yun, dito tayo pupunta tayo dito. Ito na. Paikot-ikot tayo sa wilderness. Bago tayo makarating dun sa destiny natin. Diba? So, we want to reach our destiny. Yung mga pangako ng Panginoon sa buhay natin. But we need to cooperate with the Holy Spirit. With what He is changing in us and doing in our lives. Diba? God will give us the strength to do it. His grace is available for everyone who wants it. If we don't want it, the Lord will not force us. Ganun siya. Ganun si God.
Kasi He's after partnership, that is after our heart. He's after voluntary participation. Sige, hindi siya naninilit eh. Diba? So, we love you, Lord. Let's pray. We honor your name. We thank you for your word. We thank you for your truth. And guide all of us as we continue, Lord, itong journey na binigay mo sa bawat isa sa amin. Meron kaming mga tatahakin na mga problema pa, mga struggles, but teach us, Lord, how to be content in you. Sa mga provision mo, our trust would be in you, Lord. We know that you are here with us. We know that you will provide everything that we need because you are our Father. We trust in you. We trust in your love. We trust in your power, Lord. Thank you, Lord, and protect all of us. Keep us away from the evil one, Lord. And thank you for the victory that we have in Christ Jesus. In your name, Jesus, we pray. Amen. Amen. Announcement again, if you're available next week, tapos na yung session natin, pero